Good morning guys. Bubuin na natin to. Ito po ay Taurus na CO2. So gagawin na natin PCP ngayon. Okay na yung mga parts. Ito yung offset. Ito yung tank and regulator. Na-set ko na yan. So ito ay bubuin na natin ngayon. Lagyan lang natin ang una. Siyempre lalagyan natin ang langis itong may o-ring na part. Yan. Huwag masyadong marami para hindi tumulo. Tapos dito, lalagay na natin, ay baliktad. Sorry. Yan, lalagay na natin to. Iyon. So medyo may konting gaspang kasi yan. Tapos lagyan natin na ng nut. Ito na yung nut niya. Yan. Yan, sagad na. So yung mga adjuster ito, pagka natin hanginan, napakita ko sa inyo mamaya pag hanginan natin. Pagkatapos atin lang ilalagay itong kanyang mga nut. So maliit itong alin. So itong isang. Yan. Sumbat sa barrel ko. So dito muna tayo. So okay na yan. Kinalas din natin yan kasi nag-machine tayo para ma-thread dito. Ayan. So, dito, ayan, sakto-sakto naman yan. Tingnan niya, ganda ng seat ng o-ring niya. So, sukatan ko pa muna to. Sukatan natin to para pag may gustong mag-DIY yung magpapagawa. Ito ay 18 eh. Ayan, 18 by 1.5. So, tama, 18 pa rin. So, 18 pa rin siya. By 1.5. Lagyan din natin ang langis dito kasi may o-ring din dyan. Yan. Yung mga ginagawa natin, almost talagang mga hand tight lang. Hindi masyadong mahirap i-assemble. Kagaya nito. Ayan. Ayun, hakap na yung o-ring niya. Nararamdaman mo na. Ayun, oh. Kasi diba dito, ayun, lambot pa. Pagdating dito, yun, ramdam na. So, medyo mahaba pa yung gap niya. So, makakasiguro tayo, wala singaw to. Ayan. O, yun, tuwid na. So, ayan. Silipin natin maigi kasi pag hinanginan yan, hindi natin magagalaw yan. So, dito, ayan, kagaya nung palagi natin ginagawa, no? Binabaliktad yung spring at saka yung ano. So, spring na yung una, makikita mo dito sa labas. Tapos yung pin, di natin tinatapon yon. So, dito, hindi na tayo nag-adjust kasi 1.5 na talaga yung output niya. So, yung mga, ano nito, nakakalimutan ko palagi, ilagay sa description. So, wala pa palang o-ring dito. Lalagyan natin. Yan. Tignan natin kung good pa to. Ito to lang. Sa atin kasi medyo maliit na yung dito natin. Iniiwasan natin yung masyadong makapal na o-ring. Yung masyadong mataba. Kasi mas madaling magkaroon ng leakage yun. Kasi mahaba o mas mataba yung space ng rubber. So, iniiwasan natin yung masyadong ganun. So, ito ay kung sa sasakyan, parang gasket. Parang gasket ko ito. Kaya, mas manipis yung gasket, mas maganda. Ayan, may parang trivia na naman. Ayan, ilalagay na natin ito. So, sakto-sakto yan. Kaya kailangan, tuwid na tuwid pag pinasok mo. So, yun, ramdam na yung ano. Yun. Yan. Kita nyo, lumabas na yung yan, ipitan lang natin. Tapos dito, adjust ng konti. May langis. Yan. Try natin muna daan isa sa ipit. Yun. So, sagad na talaga. Hindi na mapihit. Nagbago kasi may o-ring na.
So, dito na tayo mag-a-adjust. Yan. So, ilak na natin. So, yan. Madali lang naman po. Kaya sinishare ko sa inyo paano kapag pinadala ko kayo nito parts, ganito nyo lang bubuuin. So, di ba, mabilis lang. Yan. So, yan. Buo na siya. Then, lalagay na lang natin tong barrel. At magpuputol tayo ng kanyang bat. Pero before that, kailangan maghangin muna tayo. Siyempre, kasi para bago natin galawin yung bat, ay okay na siya. Hindi rin naman natin siya mailalagay dyan kapag may problema yung may singaw-singaw, may ganun. Ilalak muna natin itong barrel, no? So, ayun. So, nag-set na siya. Lumubog na. So, itong isa ay isasagad muna natin. Yun. Yan. Kasi may pinakabutas yung barrel para pasukan ng alin. So, mas maganda kasi hindi siya lalabas. Hindi siya gagalaw kapag pinuputok na. So, yan. Masisilip naman natin yan dyan mamaya. Ang problema lang dito, hindi tayo makakapag-testing ng ito. So, alam ko, accurate naman to kasi hindi naman gagastosan talaga to. Yun nga yung sinasabi ko palagi, kapag pangit tumama, masasayang yung pera nyo kasi una, kailangan meron kayong nakahandang budget para dito sa barrel kasi magpapalit kayo. Pag sira ng barrel, wala tayong magagawa doon. Yan. Ayun, okay naman. So, yan. Kita nyo, buo na, yan na siya. Dito. At ayan, tuwid na tuwid naman. Makikita nyo. Yun, sentro-sentro. Ang maganda dito, kasi tingnan nyo, may clearance pa rin siya ang konti. Halos mas malaki pa nga ng konti yung clearance ng offset doon sa barrel. And then, mataba na yung tank. Mataba na rin yung tank niyan. So, yung ano lang namin dyan, sabi sa akin niya, ay, para hindi na mag-extend, at sigurado ng mas maiksi na tank na lang. Pero, since 0.38 ito o 0.35, malaki na rin siya. 60mm na to upgradable siya sa 500cc. Yan, upgradable yan kung kakasya pa, pero tingin ko hindi na. Mag-i-extend na ng barrel kung 500cc ang ilalagay or 700, ako ganito kahaba yon, kagaya yun ng aking tank. 61mm, ganun kahaba. Ayan, okay naman. Yan. So, pakita ko sa inyo mamaya, lalagyan ko lang ng hangin kasi medyo, tayo ngayon, solo-solo tayo kaya hindi ko mapakita sa inyo lahat, pati paghahangin. So, dito lang, ayan makita nyo, si Otto talaga siya. So, dito, magpuputol tayo. Yan. At saka ito, yung kanyang stopper, masyadong maliit ito. Magkukulang sa power to. Kaya ang gagawin natin dito is babawasan natin to. Babawasan natin. Hindi natin naalisin kasi pampakyut din yan dyan. Ayan. So, babawasan lang yan ng kapal para hindi siya mapigil. So, dito, at saka yung spring nito, nag-set na tayo. Kasi itong kagandahan sa Taurus na CO2, ready talaga siya for PCP kasi astal bag na yung nakalagay niya. So, dito, puputulin natin yan mamaya. Yan, magkakasukat-sukat lang tayo. Magsusukat tayo para sure na sigurado tayo na dito talaga pantay na pantay. Pero sa ngayon, shoutout nga pala kay Sir Ariel Magalang. Magalang talaga siya. Saludo po tayo doon sa mga, shoutout doon sa mga bus driver ng PTEX at maging sa buong Pilipinas na
napakalaki ng responsibility na ginagampanan nyo sa lipunan. Kayo po yung nagdadala ng mga pasahero at mga kababayan natin papunta at pabalik sa kanilang mga trabaho. Kaya po yan ay yung obligasyon nila napakalaki kasi obligasyon nilang ihatid at ibalik sa kanilang mga pinanggalingan, yung sa kanilang pamilya, yung mga pasahero nila. So, kailangan safe at good makakarating, makakauwi sa kanilang pamilya. Yun po isa sa responsibilidad ng isang driver. Kaya po, saludo po ako sa inyo, mga kapwa natin driver. Ako naman po ay nagmamaneho din. Ako naman ay nakatikim din sandali magbiyahe. Kaya yun po ay bus pa yung dinadrive nito. Shoutout po sa inyo, Sir Magalang. At mabuhay po. So, hanginan lang natin.